Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, medyo may bagong siste ang OINP or yung Ontario Immigrant Nominee Program. Meron po silang nilaunch na employer portal which will affect many applications dyan po sa OINP. Kaya yan po ang ating aalamin. Baka may kailangan kayong i-reapply kasi parang may ibang ma-automatic withdrawn, ganyan. Yes. And there are things that will be done now by your employer. Okay, Yes. kaya nga may employer portal na silang nilaunch. Anyway, yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang ating suki na si Dayanara M. Puerto Pantigue. Teka, nasa na yung aking banner? Ganito na tayo. Yan, yung title. OINP launches new employer portal and of course, ang contact information ni Dayanara nandyan sa baba. Pero sa totoo lang, sabi ko nga kay Dayanara, i-google nyo lang ang pangalan niya, lalabas ng kanyang contact info. Okay? So Dayanara, what is this new employer portal? And for those especially na naghihintay, madro, halimbawa, meron na silang pending profile dyan sa OINP, ano ang kailangan nila malaman? Do they need to do something ASAP to adjust to this? Opo. Mainly, the ones who will be affected, Miss, ay yung nandun po sa tatlong employer job offer stream. Kasi maraming stream ang OINP, pero yung tatlo na yon, yung tatlo, international student stream, foreign worker stream, at in-demand skills stream, yung tatlo po na yon ay employer focus. So, kumbaga, hindi ka makakapag-apply sa kanila kung walang tulong ng employer mo. Meaning, kung hindi sila pipirma nung tinatawag po na employer form. Ang employer form po sa OINP is a long form. It's like 6 to 8 pages long na pinifilapan po ng mga employer kapag nagkaroon na ng invitation to apply yung applicant. So for example, ako ay nag-apply sa OINP, gumawa ako ng EOI, nagsabi ako sa Ontario na ito ang skills ko, ito language test ko, ito ang score ko. Tapos, in-invite nila ako. Gaya nung ginawa po nila nung June 3rd, nung nakaraan, marami silang in-invite. Ganyan. Ngayon, pag na-invite ka, saka ka palang pupunta dapat sa employer mo para humingi ng employer form. Sa kanila yun ibibigay para matulungan ka nila. That's an expression of their support para po sa application ninyo. This time, OINP is flipping it. So, what's gonna happen is starting on, I believe, July 2nd, yung launching po ng OINP Employer Portal, ay kailangan ng magrehistro ng inyong employer sa portal. So, i-register nila yung job offer nila, yung company nila, yung mga detalye tungkol sa kumpanya nila, yung kanilang CRA number, business number, gaano kalaki yung company, ilan yung branch, yung mga ganyan po. Magkano ang kinikita nila, ganyan. So, i-register nila lahat yon sa OINP Employer Portal bago makagawa ng EOI yung aplikante. So, hindi ka na makakagawa ngayon ng EOI na ikaw lang mag-isa. Kailangan mag-fill up muna yung employer mo dun sa portal, saka ka pa lang pwedeng makagawa ng EOI. This is like, magiging more employer-driven na talaga siya as opposed to applicant-driven. Para na siya, Miss, kamukahawig na siya ni RCIP saka ni AIP. Kasi si RCIP saka si AIP, ganun na, di ba? Parang magre-register muna si employer, magpapadesignate muna sila bago sila makatulong sa mga empleyado nila na gusto mag-apply ng PR. Ganun ngayon yung gagawin ng OINP. Ang dahilan, Miss, is because marami din naman talaga po kasing problema kapag yung normal na proseso. Ang una pong problema, Miss, is na-invite na ako. Pero in the end, ayaw pala akong suportahan ng employer. Yeah. Sayang yung invitation, kumbaga. Diba? Sayang yung invitation. Parang ang ano nila, parang ang kaya nga like ko sinasabi sa mga kliyente ko, alamin niyo muna kung susuportahan kayo, saka tayo gumawa ng EOI. Pero sa case na to, hindi na ito magiging problema kasi meron na silang ginawa. Kumbaga, nauna na yung effort ni employer bago pa ngayon yung EOI ng aplikante. Isa yun sa advantage po nito, Miss. Oo. Do you think I'm sure maraming mahihiya, di ba? Yan yung umpisang issue dyan. Paano ko sasabihin sa employer ko, hoy, kasi added, requirements sa kanila, trabaho ng HR nila o mismo ng, ng owner ng small company nila, whatever.
HR department. Do you think, anong sasabihin mo dun sa mga may concern na, paano ko sasabihin? What approach should I take? Paano ko tell my employer, boss, gumawa ka naman ng profile, yung mga ganun Opo. ba? Dito naman ako hanga sa ating mga kababayan, miss. Kasi ang mga kababayan natin, marami din naman akong kakilalang kababayan natin na talagang malalakas ang loob nila. Talagang Kailangan wala kang choice. Talagang ang sabi nila sa akin, sinasabi nila sa akin, hindi miss, kasi kapag hindi ako lumapit, magtatagal ako dito sa employer ko, tapos di naman pala nila ako tutulungan sa huli. O di ba parang nagsasayang lang ako ng oras. So, for me, my advice will always be approach with honesty. Siyempre, ang una mong gagawin is mag-perform ka muna ng maganda. Diba? Performance level tayo sa trabaho natin. Diba? It's just, tayo naman mga Pilipino, wala tayong problema sa ganyan. Diba? Performance level. Immigrants, we get the job done. Sabi nga sa Hamilton. So, we approach them with honesty na I'm an immigrant, I'm a temporary resident, it's my dream to apply, or it's my goal to apply for permanent residency alongside my family. This is a step that's required by the province. Is it okay for you to help me? Yeah. Ganyan. So, and then, ang pwede po nilang gawin is to send yung resources na nasa OINP website, kasi meron naman po mga employer guides doon na pwede nilang isend sa mga employer nila para mag-guide din yung employer kung paano yung gagawin. There's an advantage to employers din po. Number one, hindi nila kailangan mag-apply ng LMIA kasi matagal ang LMIA. To be able to keep their employees with them, good employees with them, then this is something that they must do na hindi kasing gastos, hindi kasing matrabaho ng pag-apply ng LAMIA. So this is an advantage na pwede po nilang tingnan. And if, in a way, pag ginawa nila to, para na rin silang designated employer, meaning, meron silang paraan to attract future good employees into their company. Kasi kumbaga yung employee na meron sila ngayon na na-PR na, let's say aalis, mare-refer niya yung isa niyang kakilala. So kahit papano, magkakaroon sila ng flow ng maayos ng mga empleyado in the future. This is an advantage as well. Okay. Meron bang requirements dyan bago for the employer? Are there specific eligibility, alam mo yun, na kailangan ma-meet ang isang employer na makaka-register ng profile? Opo. In general, may eligibility requirements po ang mga employers sa OINP, miss, na, kumbaga, alam na nila yon. Depende sa location ito. Kung nasa GTA yung employer, I believe they need to have at least $1 million of annual revenue. Kapag nasa labas naman ng GTA, mga 500,000. Okay? Meron din po silang number of PRs and citizens na dapat ay nasa kanila. If I'm not mistaken, dapat kapag nasa loob ka ng GTA, meron kang 5 na PRs and citizens na full-time employees sa company. Kapag nasa labas ka, 3 pwede na. And then meron din pong requirement na number of years na nag-ooperate sa Ontario. Meron po silang, syempre para mapatunayan lahat ng ito, magpe-present sila ng kanilang CRA document, CRA number, yung kanilang business documents, ganyan po. Yun din po yung gustong maging efficient ng OINP dito, kasi dati siguro ang ginagawa nila, every time magpapasa ng employer form yung employer, kukontakin pa nila, hihingan pa nila ng dokumento, ganyan. This time, nasa portal na siya. So, hindi sila masyadong mahihirapan na kontakin yung employer kasi nauna na. Kumbaga, nauna na. Parang ang mangyayari lang dyan, miss, na dati, invitation muna, saka pa lang yung dokumento. Ngayon, may dokumento na sila bago pa sila mag-issue ng invitation. So, kumbaga, mahirap sa una, pero mas madali na sa huli. Parang ganun yung gagawin nilang proseso. Which, alam kung gagayahin to ng ibang probinsya. Pero kasi yung ibang probinsya, ganun sila eh. Parang pag na-invite ka, saka ka palang hihingi ng dokumento. Pero ang BC, baliktad. Ang BC naman, hihingin mo na yung form bago ka pa makagawa ng EOI. Pero wala silang sariling employer portal. Yun yung kakaiba tayo. Nag-launch sila talaga ng, kumbaga nag-invest sila na magkaroon ng employer portal po na hiwalay. Okay. Guys, again, the date to watch out for is July 2.
July doon 2nd. mismo doon magbubukas, magiging available na sa inyong mga employer, yung portal, pwede na silang mag-umpisa mag-register dyan. And again, i-reiterate lang namin na hindi po lahat ng streams under OINP ang affected dito. It will only be for the foreign worker stream, international student stream, and in-demand skills stream. Correct. Okay. Meron tayong i-expect, miss, na mga pagbabago na medyo drastic in a way. So, from June 20 to July 2nd, hindi na po kayo makakagawa ng mga bagong expression of interest. Sasarado nila yon. On June 21st and 22nd, lahat ng mga EOIs sa tatlong job offer streams na yan ay mawi-withdraw. Lahat. So, okay. Yan. From June 27 to June 29, magsasara yung system. So, hindi po kayo makaka-access niyan from June 27 to June 29. And then, on July 2nd, magbubukas po ang employer portal for registration. This time, ang employer po ninyo ay magre-register. Tapos, magpo-provide na sila ng kanilang employment position information. Ano yung mga position na in-offer nila. Ganyan. And then, doon po kayo ngayon makakapag-register ng inyong EOI base sa ilalabas nila na employer information ng mga employers po ninyo. So, dito mare-resolve yung mga problema na nagbabago-bago ng EOI. May mga employer kasi na ganun eh. Nagbabago-bago sila ng EOI. Ng mga NOC na sinusuportahan nila ngayon. Maglalabas yung employer, malinaw sa kanila na ang susuportahan lang namin is pasok sa NOC 44101 saka 33102. Dito lang. So, ibig sabihin, ikaw na employer ka, yun lang yung na empleyado ka, yun lang yung pwede mong applyan, yun lang yung pwede mong kuhaning NOC pag gumawa na po kayo ng EOI. So, para hindi po kayo mabigla na, naka-receive ako ng email na withdraw yung EOI ko, anong gagawin ko? You have to now communicate with your employer na please register so that we can create our EOIs afterwards. Okay. So again, yung mga binanggit na dates ni Dayanara, ito yung highlight ko. Opo. Ilalagay ko tong link na ito sa description box, okay? This is the official site yan sa Ontario. Yes po. OINP. Balikan natin Guys, again isa tong mahalagang date. Yung on June 21 and 22 yung may existing na EOI, automatically i-withdraw yan. So you have to re-register. Correct. Okay? Basahin niyo to. I will put this again in the description box. But I think overall, mas madali siya actually, no? It reduces errors. Yes. Tapos yung parang miscommunication between you and your employer. Yes. Kasi it will not waste, it's a waste of time. Actually, it's a waste of time for OINP na mag-i-issue sila ng ITA sa isang applicant. Tapos, hindi naman pala sila susuportahan ng employer nila in the end. So, in a way, meron kasing 2 weeks na parang maghihintay, tapos mabablanko yun. So, parang titingnan pa nila, sino yung mga hindi nagpasa, sino yung nagpasa, ganyan. So, parang this way, mabilis na magagawa yung application as opposed to before na, syempre, yung mga detalye ng employer, hindi mo na kailangan ulit-ulitin na i-type base sa ilan yung malay mo 10 yung sinusuportahan nila. So hindi na ulit-ulit na para-parehong employer form yung kailangan gawin ng employer. Kumbaga sa kanila, isang fill out, isang encoding, and then lagay na lang ng job information kung ilan yung pwede nilang tulungan. Everything is automated now. And I guess it's a safe advice na magre-register sila ASAP. As soon as possible. And now, this means na hindi na pwedeng gumawa ka ng EOI and then take a chance na suportahan ka ng employer mo. Kailangan ngayon, alam mo na kagad kung susuportahan ka nila or hindi. So, it's about time to have a very honest conversation with your employer. Hopefully, yung employers po ninyo ay maging supportive. Karamihan naman ng Canadian employers are very supportive. So, I'm praying na maging mas madali ito. I mean, lahat naman ng sa simula ay mahirap, 'di ba? Lahat naman ng bagong mga sistema talagang mahirap sa simula. Pero hopefully this becomes easier for a lot of people down the line.
Oo, i-convince niyo na lang yung mga boss ninyo na one time lang naman sila mag-i-register nito. Sila din makikinabang nito for their future mga employees, 'di ba? At least Yes, may yes. portal na Eh kung titingnan po natin yung karanasan natin sa mga employers sa Northern Ontario, sa RCIP community, sa AIP, nagpaparehistro naman talaga sila. 'Di ba? oo, Parang hindi naman sila tumatanggi sa pagpaparehistro. So, I think this should be a good thing. This can be a good thing down the line for all of us. Plus, tingnan nyo yung RCIP sa AIP. Oras na supportahan ka ng employer mo, madaling mag-apply eh. Direct application yun na from yun. Oo, as opposed to, 'di ba, marami pang dinadaanan. So they should make things easier and that's effectively why OINP invested so much. Syempre gagawa sila ng yeah. portal, yun, mahal 'yun. So hopefully ay maging mas maayos po ito sa ating lahat, sa pati sa aming mga representatives at sa mga Mhm. nag-a-apply po in the future at sa mga employers din. Yeah. Last na lang, do you think this will cause further any delays for OINP draws dun sa affected streams? It could, yes po. Mhm. There may be a reason why meron silang June 20 sila magka-cut off. Baka Parang to fix the system siguro din, ano? then Oo. baka magkakaroon pa sila ng ilang draw bago 'yon Oh. coming week. And then ika-cut na nila ng 20th and then afterwards baka may plano silang hindi na sila muna mag-draw until maging maayos yung system at magbukas dumami yung mapopulate ulit yung system ng same or similar number of EOIs. Kasi Oo. mahirap sa system miss na ang dami mong EOI sa loob tapos hindi mo naman sure kung lahat tutulungan. So this time, Oo. this will be faster for them Mhm. in a way. Yeah, in the beginning, it will be difficult. I would expect this to be fully functional na talaga, operational by next year. Naku, ang tagal pa, no? Oh, Yeah. well, but anyway, this is it. Wala na tayong ibang choice. Kailangan nyo mag-adapt. Again, only for those in the affected OINP, stream. Ontario Oo. Immigrant Nominee Program, which is the biggest. I mean, this is the biggest. Oo. Kaya talagang expected natin nagagawa sila ng paraan para Oo. padaliin ang mga trabaho nila. Correct. Tulad ng medyo nabanggit na rin ni Dayanara kanina. Ang maganda dito, umpisa pa lang, magkakaalaman na talaga kayo ng boss mo. Yes. Kung kayo ba ay susuportahan o hindi. At the very beginning pa lang, di ba? Simula pa Para lang. malalaman nyo talaga kung kayo ay worth it na magstay dyan sa employer ninyo. You won't be wasting any more time kasi malalaman mo na kung willing ang employer mo mag-register dyan sa portal na yan. Exactly. And then, dahil malaman mo na, alam ko na, hindi ako suportahan ni boss. So, maghahanap na ako ngayon ng ibang trabaho na pwede kong puntahan. Isa rin po pwedeng, kung may mga employer na nanonood, if there are employers who are watching, it may be worth your while to learn a little bit about the system because it's score-based. Each of these 3 streams are they have their own point systems. So, it may be worth your while to check these point systems and do a preliminary assessment of the employees that you will help. Kasi, because by doing so, you will know which of these employees you can actually assist for PR. Like, for example, for OINP in demand, there's a minimum requirement of Canadian secondary school equivalency. Oh. It's obvious. Marami sa ating mga Pilipino ang grade 10 yung tinapos natin, 4th year high school. So wala tayong Canadian high school equivalency unless mag-aral tayo ng at least 2 taon sa college. So if you're an employer and you find out that this person, you found out na itong taong isa, one of your employees ay walang Canadian high school secondary equivalency, then you understand na, okay, I will have to move on to another employee that I will assist. So, it may be better Makikita mo rin, okay. for your HR departments to be a little bit more skilled when it comes to doing preliminary assessments, or for you to have a lawyer or a representative that you can contact, so that you can better assist your employees down the line. Because, you don't want to be doing something, you don't want to shortchange them na parang hindi mo sila tutulungan. You wanna do what you can as well bilang employer din po. Yeah.
Okay. O, ayan. Alam nyo na, guys. O, sige, I will again put the link dito sa, ano to? Ontario, o sa OINP new employer portal. I'll put it down there in the description box. For now, yun na po muna. Thank you so much again, Dayanara and Puerto Pantigue. Maraming salamat. Yeah, that's it. We'll see you guys in the next one. Bye! Thank Bye! you.